Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang. Nalipasan ng gutom si Chairman. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Naku, Gusting, iyang laptop mo lang naman ang niyuyo ko at tinitingnan mo dyan. Pabayaan mo nga lang ako. Meron nga akong inaabagan na balita sa social media. Tungkol na naman saan? Alam mo naman ako, mula nung meron na itong mga alternatibo na panuoran ng mga balita, ibinasura ko na ang panunood ng TV o makinig sa mga mainstream media. Ano? Oo naman. Paano? May hindi totoo ang balita nila. Kung hindi man madagdagan, nababawasan. Yan din naman ang mali. O di kaya naman, gagawa sila ng sarili nilang istorya. O kaya naman ay sisiraan nila at gagawing masama ang mga personalidad na di nila gusto. Yan nga ang hindi maganda at tama. Hindi kagaya ng mga nagbabalita sa social media na at least madami kang pagpipilian at maaari mong piliin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ay tama, nakikita naman eh. Oo, yan yung hinihintay na resulta ng impeachment ng Vice Presidente. Ayan na nga din, ang daming problema ng bayan. Kung may mapupuna na naman ang kabilang panig, komento na naman yan. Pero ang kinabibilib ko, trabaho pa rin naman ang trabaho ang presidente. Ang dami na naman nang nagawa niya. Lalo na namang kinainggitan ng kabilang panig yan. Sabihin mo nga. Sinabi mo pa. Gumaganda na ang ekonomiya ng bayan. Sa katunayan, base sa mga nababasa ko, ang Pilipinas ang isa sa mabilis ang pag-unlad kung ekonomiya ang pinag-uusapan. Di very good. Kaya inaasahan na isa na din ang Pilipinas sa mga mauunlad na bansa sa Asia pagdating ng panahon. Napakagandang balita niyan. Hindi masamang mangyari din yan sa bansang Pilipinas nang makaranas din naman tayo ng kaginhawaan.
ba yan? Ay, masama na naman ang lagay ng tiyan ko. Acidic na yata ako. Tapos, parang wala pang pakialam sa akin si Rosa kanina. Nakikita naman niya na parang masama ang pakiramdam ko. Pero walang ano man sa kanya. Gumayak na lang at umalis papunta ng punerarya. Makapagsulat na nga. Ay, pambihira. Sabi ko, magsusulat na ako. Pero, inaantok na naman ako. Ikab na naman siguro ito na di mapigilan hanggang mapahiga ako. Ay. Mukhang madami yata ang handa ni Tay Gusting sa birthday niya. Sinabi mo pa, dahil madami siyang inimbitahang politiko. Si Mayor na kumpare niya, si Congressman, at madami pang politiko na bisita niya. Talaga naman si Itay Meron pa nga yatang senador Sino sa kanila? Kung di ako nagkamali, si Ruben Padilla daw. Oh? Oo. Bakit? Gulat na gulat ka. Parang nakapagtataka na lang ba? Ang maging bisita ng tatay mo, si Ruben Padilla. Abay, wala naman akong nasabing masama, inay. Alam ko, wala kang tiwala sa itay ninyo pagdating sa bagay na yan. Hindi naman sa ganon. Rinerespeto at kinabibiliban ko pa nga siya bilang barangay chairman ng barangay Hingalo. Oo, mabuti kung ganyan. Bibihira ang mga nagiging outstanding barangay chairman. Hindi kagaya nung iba na honorarium lang ang kanilang inihintay. Oo. Nakapagsalita ka naman. Oo naman. Ang daming proyekto na hindi natatapos. Matatapos na naman ang termino nila na di mo namamalayan. Barangay eleksyon na naman. Parang yan nga lang hinihintay nila Kaya bilib na bilib ako kay Itay. Ang laki ng ipinagbago ng barangay Hingalo dahil sa kanya. Nasemento ang halos lahat ng kalsada natin mula sa bayan. Alam ko yan. Marami kang nasasabi bilang pagpuri, pero alam ko, kulang pa rin ang pagkabilib mo sa tatay niyo. Palibhasa, gusting-gusting lang ang pagtingin ng mga tao dyan. Hindi totoo yan, Nay. Malaki talaga ang pagkabilib ko kay Itay. Gusting-gusting sabi nga ng mga kontrabida. Pero alam kong inggit lang nila yon dahil hindi nila mapantayan ang mga nagawa niya. Kaya hindi nila siya mapalitan bilang barangay chairman dito sa barangay Hingalo. Ay, napakarami ka na lang sinabi. Oo nga, sige na. Maniwala na ako sa iyo. Yung mga paminuno dyan, mga kasama, tignan nyo. Kasalukuyan na pala silang nagkakatay ng baboy at kambing, Nay. Oo. Pagigihan nyo yung kilawin na kambing. Ihahain yan para kina paring mayor, congressman, at kina gobernador. Ang daming handa ni tatay sa birthday niya na ito, Nay. Iwan ko ba dyan sa tatay niyo? Pakainin niya yata lahat ng taga-barangay Hingalo. 2 kambing at 2 baboy. Madami din yan Wala namang problema dahil nagpadala naman si Uncle George ng gagastusin dyan. Yung mga pansahog na lang ang ginastusan namin.
Ayos Talagang napakahalaga ni tatay kay Uncle George. Oo naman. Dadalawa na nga lang silang magkapatid na naiiwan. O nga pala, Nay. Marami itong usaw. Totoo bang dumating si Senator Robin Padilla? Ay, Kasim yan. sinong may sabi? Ayan tayo, okay yan. Di ba yun naman ang sinabi ni tatay? Maniwala ka naman sa ama niyo. Oh, yung sibuyas dyan, ang galing Ilocos. Narinig ko na pinagkukwentuhan ng mga kasamaan niyong seniors. Oo, Baon dyan, ha? totoo, sinabi ko rin yan. Pero wala akong believe din dyan kung pupunta yung Senador Padilla na yan. Ilalagyan natin. Oo, hindi lang natin alam. Nag-aalala nga ako baka mapanis lang mga handa niya. Yan. Ano? Lalo na at naririnig ko kanina na para lang daw sa mga matataas na panauhin niya yung putahing kambing. Ito, medyo Ha? matigas yung buto dyan. Oo, Dumig. Special daw kasi yan. Kaya para lang sa mga special na bisita niya. Yung mga sinasabi niyang VIP. Bilib naman ako sa iyo, Chairman. Ang dami mong handa. Yaman din lang na may konti akong nihanda na budget. At dahilan din para maimbitahan ko ang mga kumpare kong matataas na opisyal. Oo, pero pang-barangay naman ang dami niya, Chairman. Natural! Maraming matataas na tao ang magiging bisita ko. Kaya pakitignan mong maigi, kagawad mo, Rod. Ikaw ang magbantay sa pagkakaluto ng karne ng kambing. Walang gagalaw yan sa putahe ng kambing, ha? Chairman, Para lang sa mga bisita ko yan. Kaya ayusin nyo ang pagkakatimpla. Paborito ni kumpare congressman at mga kasama niya yan. opo, Chairman. O, ikaw naman, Minyang. Tingnan mo na. Pasarapin mo maigi ang timpla ng kalderita, ha? Ay, sus! Yan ang specialty ko, Chairman. Alam niyo naman, nagkusinera ako sa kambingan sa highway. Alam ko. Kaya nga ikaw ang kinuha kong magkatay at magluto ng kambing. Ay, huwag kayong mag-alala, Chairman. Walang masasabi ang mga bisita nyo sa sobrang sarap ng mga handa nyo. Opo, Chairman. Asahan yung busog na uuwi ang lahat ng bisita nyo. Siya. Sige. Yang kambing ang tukan niya. Pagsabihan ko rin mga kusinero sa karne ng baboy. Bilib naman talaga ako sa dami ng handa ni Chairman Gusting. Parang magpapapiknik ng kasalan. Oo nga, kagawad. Pero ang karne ng kambing talagang ayaw niyang ipagalaw. Exclusive daw sa mga espesyal na bisita niya. Oo nga Pero siyempre, tayo ang mga kusinero at kusinera. Pwede ba namang hindi natin tikman ang niluto natin? Abay, oo naman. Lalo na ang karne ng kambing. Kahit yung kinilaw lang. Natural. Matitikman natin yan. Wala, sige, galaw-galaw. Kailangan bilisin natin mga kasama. Maya-maya lang, darating na ang mga bisita ni Chairman Gusting. Pero, totoo kaya na darating si Senador Robin Padilla na bisita niya? Yan naman ang narinig kong kwento. Titignan na lang natin. Sa bagay, sikat naman si Chairman dahil isa siyang outstanding barangay chairman. Sa bagay, kung sila mayor, congressman at gobernadora, naniniwala pa akong darating sila. Si Robin Padilla, ano sa palagay mo? Maraming problema ngayon na pinag-uusapan sa Senado. Mahaharap pa ba kaya nila ang maglakwatya? Lalo na sa makikipag-birthday. Ay, di ko lang alam, kagawad. Malapit nang matapos magluto ang mga kusinerong kinuha ni tatay, Nay. Oo. Dahil maya-maya lang, darating na ang mga bisita ng tatay niyo.
nakahanda ng videoke machine na pinaka-sound system. Pero nagtataka ako, Nay. Bakit dalawang na-hire? Para daw may reserba kung sakaling magloko ang isa. Ganon? Paano na kung hindi magamit yung isa? Sayang ang bayad niyan. Ay, pabayaan mo yan. Ay, naku Babayaran naman din, talaga. Nagsasayang ng pera si tatay. Ay, pwede pa rin namang magamit yung dalawa kung gusto nila. Siguro, salitan na lang. Ayon kay tatay nyo, para walang maghihintay ng matagal sa pagkakataon nilang kumanta. Kaya dalawa ang pagkantahan. Ay, Gusting, paano na ito? Ang alin? Hapon na. Wala naman yung dumadating na sabi mo, bisita mo. Darating din sila mamaya. Pakainin mo na kaya yung mga ibang bisita mo dyan. Mapapanis ng mga nalutong putahe. Ano? Magtira ka na lang ng para sa mga espesyal na bisita na sinasabi mo. Alam namang gugutumin mo yung mga tao dyan. Pambirira naman, no. Bakit naman wala nang dumarating sa kanila? Lalo na kina mayor, congressman at gobernador. Ganon din si Senator Robin Padilla. Ay, sa oras na ito, sigurado ko hindi na darating mga yan. Darating yan. Ganyan naman talaga sila. Marami pa silang pupuntahan, kaya malilit sila. Ewan, di ko alam. Naiinis na nga ako. Sige na nga. Pakainin mo na sila. Dapat lang may mga umuwi na nga hindi pa kumakain eh. Nainis na sila sa kahihintay. Nagutom na lang kasi sila. Ay, hindi mo man lang pinakain. Ano naman ngayon? Pupunta lang sila para makikain. Sila pang masusunod. Hindi ako na may-ari ng okasyon. Abay, magkintay sila kung iaalok ko sa kanila. Ano? Di kahit hindi ako magpakain, may magagawa ba sila? Ewan ko sa'yo. Wala silang pakialam kung ipapakain ko sa kanila yung mga naihanda o hindi. Kung hindi nila maihintay ang gutom nila, edi umuwi sila. Ay, joke lang. Nagulat ka na naman yata. Ay, ikaw talaga. Kanina, sinabihan ko na yung mga naghahanda ng pagkain at maghain na sila. Pero tignan mo na hindi magagalaw yung karne ng kambing. Ihintay natin yan sa mga espesyal na bisita. Naiidlip na ako. Makakagawad na lang ang natira ditong mga tao. Nagsiuwian na ang mga kabarangay. Naiirita na kanina pa. Kakahintay ng mga bisita daw ni tatay na opisyal. Ay, paano na kaya to? Iilan na lang ang mga tao na sinabihan niyang wag munang umuwi. Para madaming madatna ng mga bisita niyang VIP. Dubaing, paano na kaya? Ang alin, Nay? Oras na naman ng pagluto para sa hapunan. Ano naman ang gagawin natin sa mga itinera na para sa mga espesyal na bisita ni tatay niyo? Lalo na yung karne ng kambing. Ay, iniisip ko nga din po yan. Pero si Tay ang dapat magsabi kung anong gagawin. Kung ako, ipakain na lang sa mga natirang mga tao dito. Ay, Dahil sigurado ako, hindi na darating ang mga hinihintay ni Tatay Gusting. talaga. Pero ang hirap niyan, ipinipilit pa rin ni tatay niyo na darating ang mga espesyal na bisita. Nasaan na sila? Paano na lang kung hindi sila darating? Mapapanis na lang mga yun. Sayang. Ay, hayaan mo dyan. Hindi na natin kasalanan. Ay, sayang na handa. Mapapanis lang. Huwag mo nang problemahin yan, Dumaing. Bahala na si Rosa na magsabi kay tatay niyo kung anong dapat gawin dyan. Kung ipakain ang mga yan sa mga tao o hindi. Kung ayaw niya ipakain, bahala na sila dyan.
Ay, nasasayangan ako, Nay. Ang dami pa man din nun. Kinilaw at kaldereta. Meron pang pinapaitan. Oh, Nay. Anong sabi ni tatay? Dumidilim na. Wala pa yung hinihintay niyang bisita. Ay, iwan ko dyan. Yan ang pinagtatalunan namin kanina sa loob. Pati si Rosa, nainis na rin. Sa tingin ko, hindi na sila darating, Nay. Gabi na. Kaninang tanghali pa natin sila hinihintay. Oo nga. Sayang yung mga putahe na naihanda. Mapapanis lang ang mga yun. Sayang talaga. Ang hirap niyan. Kung ipinakain mo ang mga yan at biglang dumating yung mga hinihintay niyang bisita, ano na lang ang may pakain sa kanila? Ay kasalanan pa natin. Kasi pananghalian ang inimbita natin. Pero anong nangyari? Gabi na. O sige, Nay. Ako nga ang kakausap kay Tay. O sige nga, kausapin mo yung tatay nyo. Baka sakali ikaw ang pakinggan. Ano? Hindi rin kayo makakarating, Mayor, dahil may emergency kayo? Ay, sige kung ganon, kumpadre. Bye. Ay, loko sila. Ay, ipinagpaliban ko pa ang pananghalian sa kahihintay sa kanila para makasabay ko silang kumain. Ano na? Ay, panghapunan na. Wala naman na yata kung mahihintay na darating. Si gobernador kaya. Matawagan ko nga ulit. Baka sakaling sumagot na. Ay, nako. Si gobernador naman ito. Hello, kumpadre Gob. Asan na ba kayo? Kanina pa nakahanda yung paborito mong kilawin na karne ng kambing. At saka pinapaitan. Ano? Bigla kayong may tawag sa Maynila. Ay, ganun ba? Ay, sige. Wala tayo magagawa kung urgent naman, Gob. Sige, bye. Ay, walang makakarating sa kanila. Si Senador Idol Robin Padilla kaya. Si Senador Idol Robin Padilla naman ito. Hello, Idol, Senator. Asan na ba kayo? Malapit na ba kayo? Ano? Hindi kayo makakarating dahil may emergency kayo? Sige, Senator. Naiintindihan ko. Siyempre para sa pamilya yan. Sige po. Bye. Ay, naku, pambira naman ito. Dumeng! Bakit, Tay? Ay, gutom na ako. Tay! Tatay! Tatay! Tay! Ay, sus. Walang bisita. Ginutom yung nag-birthday? Ay, buti na lang panaginip lang. Ano kaya kung nagkatotoo? At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!